Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Andito naman po muli ang inyong Council TPPH. Muli nagbabalik at tayo muli magbibigay ng ating opinion, reaksyon dito sa ating mga napapanood, nababasa, mga nakapost. Diyan ay ating bigyan ng ating opinion or kuro-kuro, sabi nga nung isang bakla. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa aking mga kasamahan. Kay Tita Lydia, kay Kaberx, Hayat Zamora, sa Jacqueline Ducusin, and Ate Erma Mix Kalo, Mix Vlog. Ayan, kay Ate Erma. Nabubulol ang lula nyo. At kay Sis Hasa at Ate Iglo. At ang inyong taga Kuda. Ayan. Shout out kay Tita Lydia at kay Kabrex na sila ay mukhang magnanay. Kabrex, sumama ka na sa nanay mo. Pag ka nang magpaiwan sa iyong inay. Ayan. At para sa hindi ka mapariwara. Kaloka. Okay, joke lamang po yan. So, ayan ha. Ano ba ang ating re-reactionan? Ha? Itong patungkol sa mga tao, hindi na tayo magbanggit ng pangalan, sa mga taong mukhang pera. Sa mga taong mangagaw ng pinaghirapan ng iba at pasamain yung iba para lamang makakuha ng pera. Ano ba ang hinahabol nila dito, di ba? Pera, pera, pera. Sasabihin niya na naman, balahura ako. Nagsasabi lamang po ako ng totoo sa ating mga napapanood. Di ba? Sa ating mga napapanood na mga reaksyon nila. Unang-una, parang nakakakulo ng dugo yung isang tao na nasa simula pa ay kilala mo na ganun yung kanyang ugali, nagagawa ng kasamaan sa kapwa, makuha lang yung atensyon ng iba. Sisiraan yung kapwa para lamang sabihin na siya ang magaling. Hindi, transparent kuno siya. Pero ang totoo, number 1 budol pala. Gagapangin, yung iba dyan, ng mga sponsor, gapangin, sisiraan, yung kung sino yung kadikit ng sponsor na yon, no? Ang hirap ng ganon. Ang hirap ng ganon. May karma yan. Na yung ngayon, ikaw ay pasigasiga dahil feeling mo, ikaw yung pinagkakatiwalaan sa ngayon. Alam mo kasi ang buhay ay wither lamang. Kaya hindi ako naghahangad ng kung ano pa man sa sarili ko. Na ako ay magkamkam, kumita sa pamamagitan ng pinagpawisan ng iba at ako ay magkakaroon ng easy money sa pamamagitan ng pinaghirapan ng iba. Lalamon ka sa pinaghirapan ng iba. Okay lang sana kung mamalimos ka, kung ito ay para sa emergency, halimbawa may sakit o pampalibing o ano pa man, dahil ito ay talagang nangangailangan ng tulong. Pero yung malakas ka pa sa kalabaw, tapos ikaw ay manglalamang sa kapwa mo at magtatali-talinuhan ka, magpipiling-piling ka, maninira ka dun sa iba, nasasabihin mo ikaw yung pagkatiwalaan dahil mas katiwa-tiwala ka. Sa tingin mo, katiwa-tiwala ka nga ba? So hindi. Ito sa akin, wala akong pangangalanan dito, pero ito ay obserbasyon ko lamang sa karamihan. Diyan. Oo, sa karamihan. Hindi naman lahat. Hindi lahat, pero may mga pailan-ilan, no? Na makipag-agawan, makipagsulutan, makipagsiraan, no? Para lamang sa sarili nilang interes na sila ay magkapera, sila ang suportahan, na hindi naman sila nangapungkol, malalakas pa sila sa kalabaw, malalaki pa ang katawan, ng gaburot na manggani. Nang burot na manggani yung iba dyan, sa paglamon nang hindi naman nila pinaghirapan at umasa sa sponsor. Umasa doon sa mabubudol nila na wala namang tapos magmamagaling, sila yung magaling, transparent sila. Pero wala rin naman silang pinagkaiba doon sa kanilang sinisiraan, mas malala pa nga eh. Sana lang doon sa mga sponsor, sana matauhan kayo, no? Dahan-dahan lang kayo. Obserbahan ninyo. Bagamat mayroon daw nagsabi dyan na kami daw ay under observation. Putangina nyo. Sino yung nagsabi dyan? Ng mga basher na naandyan sa grupo, ng may mga grupo na sinasabi na kami ay under observation. Bakit? Ano ba ginawa naming krimen? Oy, hindi kami mga drug lord. Para kami ay ispay-ispayan nyo at under observation nyo, mga tsunga. Hindi kami, wala kaming krimeng ginagawa para sa under observation ninyo. Kami ang mag-oobserba sa inyo, hindi kayo ang mag-oobserba sa amin, At kami may channel, kayo commentator lang, kakapal na mga mukha, Ano sa mga basher ko dyan? Ito sasabihin ko sa inyo, huwag kayong magpa-style bulok dyan na under observation namin yung ex-striker na yan. Haller, kami, kaya namin bumanat kahit sinong gusto namin banatan dyan. Paano mag-under observation kami, Kayo nga, yung mga balingbing di ba? Sabi nyo,
Ano sabi nyo? Solid Beyonce kayo, pero nasaan kayo? Kakapal na mga mukha. Pag solid Beyonce lang ang inyong suportahan, hindi kung kani-kanino kayo magsuporta. Dahil kayo ay mga supporters, ay kami mga reactor. May karapatan kami kahit sino ay reaksyonan namin, di ba? Kaluka kayo. Asa na, yung nireaksyonan ko na raw, pinost ko na raw pero nireaksyonan ko pa. Tapos doon ka sa live ng mga live, may magkukuda, nasasabihin mo kami under observation mo. Sira ulo ka ba? Ha? Hoy, babae. Huwag mo nga ako tinatakot-takot na under observation nyo. Ha? Kayo ang under observation namin. Dahil yung iba dyan sa inyo, balingbeng. Maka team guwapa ko no, team guwapa, yung pala kung saan-saan kayong nanonood. Saan kayo nanonood. Kasi kami kay Beyonce lang kami nakatuto, kay Beyonce lang kami naka ano. Pero tapos sasabihin niyo under observation niyo kami. Kapal na mukha niyo. Kayo ang under observation namin. Kaloka. So yun lang. Isa lang naman yung nagsabi nun at nang hihikayat pa na kami daw ay oobserbahan nila. Aba, kakapal na mukha. Bakit? Pinapasweldo nyo kami? At oobserbahan nyo yung aming performance dito? Pinapasweldo nyo ba kami? Para kayo ay magsalita sa amin ng ganyan na kami ay under observation ninyo. Taragis na yan. Ang kakapal na mga mukha ng nagsalita nun. Ilan ba yung nagsalita nun? Dalawa? O, doon sa dalawang nagsalita nun, yung mga mukha nyo ang i-under observation nyo. Dahil mga balingbing kayo. Oo, hindi kami. Kasi kami, reactor kami. Kahit sino pwede naming reaksyonan. May channel kami. Kayo, supporters kayo. Sabi ninyo, sabi mo pala, kayo ay solid guwapa. Pero nasaan kayo? Tapos ngayon kayo pa yung makapalang mukha, magsasabi no sa live ng may mga live na kami ay under observation nyo. Sino kayo? Abay, pambihira kayo. Kami, nandun lang kami sa tamang aming pinaglalaban. Pag may mali kaming nakikita, nagre-reaksyon talaga kami. Ngayon, kung yung reaksyon naming mali ay tama sa inyong paningin, wala ho kaming magagawa dyan, Paningin nyo yan, panlasa nyo yan. So, yon. Kaya wag nyo kaming inaano-ano na under observation. Ang obserbahan ninyo, yung mga taong mapagpanggap, napapasok dyan sa kung saang para lang yung may pakinabang sila, binabantayan lang nila kung saan sila may pakinabang at doon sila maninira, no? Doon magsusulsol sa mga tao para lang makuha yung atensyon ng iba at mapunta sa kanila. Kumbaga, credit grabber ang matawag doon. Yung, yan, alam niyo na yan, paano ibig kong sabihin, ano? So, ayun, wag kami yung ina-under observation nyo. Mahiya-hiya kayo sa balat nyo. Unang-una, sasabihin ko sa inyo, reactor kami. Reactor kami, at kung ano man yung nakita naming mali sa aming paningin, ay re-reaction na namin yan. Wala kayong karapatan mag-obserba o mag-under observation sa amin dahil hindi naman tayo company at hindi nyo kami sinuswelduhan. Doon sa nagsalita, tigil-tigilan ninyo kami. At hindi naman sasakit yung tiyan namin, kung mag-unsub ka sa amin. Hindi magsakit ang aming stomach. Diba? So yan lang, maraming salamat. Kita-kita tayo sa ating live mamayang hapon doon sa ating isang channel at magla-live tayo mamayang hapon pagkatapos ng mga live ng kung sinong magla-live dyan. Siguro mga bandang gabi na dito, kasi nga tayo ay may trabaho. Ayan, maraming salamat sa inyo and God bless. Doon sa nag-under observation sa amin, mahiya-hiya ka, kapal na mukha mo.